Yes po, it is cold, it is chilly, mararamdaman mo White Christmas, at marami pang iba na inaasam natin na mga Filipino bilang lumaki sa tropical na country na siyempre tulad ng Pilipinas, ano? May mga dreams tayo ng bata tayo na kung ikutin mo yung snow globes, di ba? Na ang ganda-ganda, sparkly. Totoo po yan, nangyayari po yan dito sa Canada. At kung minsan pa nga makita mo parang may glitters na lumilipad dyan, parang ganon. So napakaganda ng environment, malamig, at talaga namang masasatisfied ka doon sa tanawin. Pero ang katotohanan niyan, ito yung isa sa mga gusto at ayaw ng mga Filipino, ng mga kababayan natin. Sa mahabang panahon ng pagtira namin dito sa Canada, always ang complaint dito sa Canada kapag kararating, napakaganda pero napakalamig. Isa sa mga talagang inaabangan ng mga Filipino pagdating dito, gagawa ng snow angel, gagawa ng kung ano pa with regards to snow and so on. So napakaganda, no? Isa 'yon sa mga talagang kumbaga dream ng isang batang Filipino na lumaki sa isang mainit na lugar, no? Nakikita kasi natin, na-inspire tayo sa mga pelikula, na-inspire tayo sa mga nakikita natin sa television, sa social media, napaganda. Pero nowadays, it is more reachable naman na yung mga bansa katulad ng Canada, katulad ng kung gusto mo ng White Christmas, you can go to Japan, you can go to Korea, and America, of course, and Canada, at have a tour, kumbaga, no? At para ma-feel natin, no? Para makita natin kung ano yung pagkakaiba ng expectation versus reality ng White Christmas, ng winter season dito sa Canada. So, marami sa mga kababayan natin kapag dating na dito, syempre makita mo dyan na magpapapicture sa snow. Katulad din po namin. Ano? Noong una, syempre, sabik ka na makita kasi first time mo, di ba? Curious ka, ano ba lasang ng snow, gagawa ka ng nakaka-excite na gawin pagdating sa una. Ginawa din po namin yon. Tinikman ko din yung snow, dinilaan ko din yung snow, gumawa rin po ako ng snow angel, nagtapak-tapak, nag-hike sa snow, and so on and so forth. So yung hiking, maliban po doon, ginagawa ko pa rin po yun kasi kumbaga, doon fan ako ng hiking, ng trailing. No? At marami sa mga kababayan nga natin, ang pagdating dito, sabi natin na-excite sila, no? Ginagawa yung mga bagay na yun. But in the end, papasok na yung medyo reklamo natin. Ano ba yan? Ang lamig-lamig naman. Sobrang lamig naman pala dyan sa Canada. So parang gano'n. No? So maraming bagay na pwedeng masabi natin na ito yung gusto natin at hindi. So sa mga gusto natin, maaaring napakinggan nyo na yun nga, magsa-celebrate tayo with our family, nararanasan natin yung White Christmas kung tawagin natin, sledding, tobogganing, lahat-lahat na those are example of fun things na po pwede natin gawin during winter season. Inaakala po ng ilan, hindi po boring ang winter season dito sa Kapatagan, dito sa Canada. No? Hindi lang basta lamig, hindi lang basta snow. Maraming activities na pwede nyo gawin. Pwede po kayong skiing, kung tawagin natin. Pwede po kayong mag-tobogganing tulad ng ginagawa namin every season po ng spring, sledding. Yan po yung mga activities namin during that time. At marami pang iba. Ako naman po ay trekking, no? Ice trekking, dyan lang po sa park, sa Wascana Park. Ginagawa ko po yun para hindi lang po tayo nakatambay dyan sa bahay at nanonood lang, nakahiga lang, nagko-coffee lang, no? Para ma-burn din naman po yung sugar natin during snow season. So, marami pang napakagandang gawin. Mayroong mga programs po, halimbawa sa mga mall, meron silang mga, kung may mga bata naman po kayo, you have cookies making contest, ganon. Tinuturuan yung mga bata, mga Christmas decors and decorations and so on and so forth. Para sa mga matatanda naman, akala nyo yung mga Filipino kapag winter season na, hindi nagbabasketball. Marami po sa mga kababayan natin ang tinitingnan pa rin yung pagkakataon na makapag-basketball. Kani-kanina lang sa usapan namin sa church, merong grupo ng mga kalalakihan doon na they will go to one place para maglaro ng basketball. Not in outside, but indoor. No? So marami, ulitin ko po, hindi po boring. No? Sa other side naman, ay kinukomplain ng mga Filipino, ito yung ayaw ng mga Filipino, unang-una is the temperature. Lalong-lalo na kapag nandito ka sa Alberta, Saskatchewan, and Manitoba, extreme ang temperature dito. Halimbawa kapag negative 21, 25, ganun na ang temperature, asahan mo ang wind chill dyan ay abot ng negative 40, 45.
parang pag pinitik yung tenga mo masakit. Parang ganon, namamanhid yung mukha mo at masakit yung tama ng ng snow, parang ganon. So those are the things na pwedeng gawin, ano. So isa pa sa mga inaayawan ng mga Filipino, mga kababayan natin, mag-shovel, no. Sa mahabang panahon talagang tiniis ko muna na mag-shovel ako, tiniis ko muna na mag-shovel kami ng aking mga kapatid. Talagang yan, pinapala namin yung malalaking snow na yan. So malaking tulong sa amin yung snow blower at isa sa mga investment talaga ng mga kababayan natin dito sa Canada o dito sa community namin ay yung snow blower, kasi medyo kahit na pambihira ko minsan yung snow, pero pag bumuhos naman talagang buhos. Makikita namin po sa aking binoblower dyan yung kung gaano kakapal yung snow, ganyan po ang buhos ng snow dito. So kung pala-pala, okay din lang naman, good exercise. Kasi sabi ko nga, dumaan din po ako sa stage na talagang pala-pala, talagang gano'n. Lalong-lalo na kapag single house ang bahay mo, talagang you have to maintain. Kung makikita niyo po, binoblower ko kahit na yung sa pathway namin, diyan sa mga daanan namin, lahat ng entrance and exit sa aming bahay ay pinapala ko at binoblow ko, kasi it is your responsibility po dito sa Canada, kapag nakarating po kayo dito, it is your responsibility na linisin yung kalsada, kasi kapag may na-aksidente dyan, halimbawa yung mailman, irereklamo po kayo, no? At mag-fine po kayo. So kailangan kapag nag-snow, kung baga, halimbawa po nag-snow ngayong gabi at hindi pa tumitigil kinaumagahan, you don't have to shovel it. Hindi mo kailangang i-blow yun, i-snow blower yun. The following day pa, kung halimbawa na-clear na, sinabi na ng pag-asa, hindi ng weather forecast, na wala ng snow, sa susunod na naman, kailangan palahin mo na po agad yun, kasi maraming mga naglalakad ang nai-stuck kung minsan. Halimbawa, yung mga persons with disabilities, yung mga persons with hindi sila makadaan kapag wala silang yung stroller van electric, kailangan po bigyan po natin silang daan. It is a respect and responsibility as part of a community po dito sa Canada. So, ganun po ang ibig sabihin niyan. So, yun ang isa sa mga ayaw ng mga kababayan natin, ang talagang balikatin yung talagang pagpapala. Pero kailangan po nating gawin yon, ha. Hindi po tayo excuse doon, lahat po tayo ay kailangan na magdala doon sa bagay na yon. So, ilan lamang yon sa mga gusto at ayaw ng mga kababayan natin dito sa Canada. And I hope sa mga kababayan natin na paparating, may mga kababayan tayo na nagpunta rito at sinasabi nila na paparating na nga sila nitong mga January and February pa nga, no? So, luckily, medyo panahon ng kalamigan sa mga panahon na yan. But I encourage you na enjoy mo na yung pag-stay nyo dito, no? At tingnan nyo muna, pag-aralan nyo mabuti, marami tayong mga kababayan na mga maaaring makatulong sa inyo. Para naman po sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, ay pag-aralan nyo po mabuti. Sabi ko nga, make a research sa community na pupuntahan po ninyo. At kayo po, ng mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, you have to think many times kung talagang ito ba yung environment na gusto mo pagdating ng panahon. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.